Okay, try tayo mag-speed test. Ayan yung signal ngayon. Di ba ang lakas? Ngayon kasi medyo maganda na yung panahon. Finally guys, na-solve na rin yung problem ko sa internet connection namin. Kasi ang ginagamit ko talaga dati ay ayan. So talagang yung wifi na lang puro problema yung binigay sa akin. Kasi nga naman 'di ba nag-post ako dati kung nakita niyo yung post ko dati na nagtatanong ako kung anong wifi antenna yung gagamitin ko kasi dito ko siya igagamitin. Yun nga lang, naka-order na ako ng wifi antenna na yon. Ito oh. Ito na yung ano niya, wire. Kinabit ko na din. Yun nga lang pag nung ginamit ko na siya dito sa antenna na to, dun sa wifi na to, ay grabe wala, hindi gumana. Yung pala yung wifi na to, kahit tagtagin mo yung antenna, okay lang kasi parang hindi gumagana yung external antenna niya, talagang gumagana sa kanya, internal pa din. Tapos nung naka-order na nga ako nitong wifi antenna na to, nag-chat ako dun sa seller, sabi ko dun sa seller, bakit po hindi gumagana? So dahil nga nasa sense ko na ang problema ay hindi yung antenna, kundi yung wifi, nagtanong ako dun sa seller kung anong wifi yung mas maganda. Tapos nag-suggest naman sa seller na yung Huawei wifi daw. Tapos ito, Flip, which is galing din sa kanilang store. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na bumili ng panibagong wifi kasi nga naman, aanhin ko tong antenna na to ay nasa 3,000 mahigit yung bili ko dito. Kung hindi ko gagamitin, sayang naman. Eh ito, binili ko nasa 1,900 plus yung kanyang price. Ayan. Yun nga lang, after kong gamitin itong wifi na to, tapos ilagay ko dito, nagsisi na naman ako. Kaya kung gusto nyo malaman kung bakit, panoorin nyo na lang. So by the way, ito nga palang wifi router na to is open line na rin. Pwede siyang gamitin sa Smart, sa Globe, sa Dito, tsaka sa Gomo. Pero ako, ginagamit ko siya sa Gomo, tsaka sa Dito. Kasi naman yung Globe at Smart, medyo mahal yung load nila. Dito sa Dito, tsaka sa Gomo, mura na, no expiry pa. So, what's in the box? Yung kanila mismong wifi router na. Tapos sa loob, yan. Kunyari hindi ko pa nabuksan pero nagamit ko na. Halos magkakalating buwan na rin. Ito yung kanyang antenna. Tapos, ito naman yung kanyang charger. Actually, yung charger na maganda, medyo aesthetic, para siyang charger ng iPhone. Ito yung charger niya, ayan, ito ba ang ganda. Tapos, ito naman yung charger ng iPhone. O, diba? Pero honestly, hindi ko ginagamit yung charger niya kasi ang ginagamit ko is sa power bank. Ito. Ito kasi hindi ko ginagamit kasi isasaksak pa to sa kuryente, mas malakas sa power. That's why, power bank na lang yung ginagamit ko. Kasi wala din naman kami kuryente. So, ano pa yung nasa box? Siyempre, yung manual na honestly, halos isang buwan ko na itong ginagamit. Hindi ko pa binabasa yung manual nila. Bahala na yan. Tapos, yung kanyang LAN cable. Yun lang. By the way, nga palang kanyang charger is 12 volts, 1 ampere. Usual naman, halos lahat naman ng charger ng Wi-Fi is nasa 12 watts lang or 12 watts, 1 ampere. So, okay na, huwag na tayo dito kasi ang main purpose lang talaga natin ay itong kanyang mismong Wi-Fi. Okay, dito sa kanyang likuran, nandito yung kanyang lagay ng antena. Ito, tsaka dito. Okay, ilagay na natin. Ayan. Dito nga sa kanyang harapan, ito yung kanyang power indicator, Wi-Fi, network, tapos yung signal strength. Dito naman sa likod, ayan, meron siya ditong USB port, tapos WPS port, Wi-Fi port, LAN port, DC input port, tsaka yung kanyang power button. Dito naman sa bukasan, yan. Meron siya dito ang kanyang lagay ng SIM card. Ayan, meron pa siyang dito SIM kasi dito SIM yung ginagamit ko ngayon. Tapos as you can see, meron siya dito sa gilid na reset button sa taas. Tapos dito naman sa baba, meron siya ditong battery port. Which means pwede mo siyang lagyan ng battery. That's why ito talaga yung gustong gamitin ng iba. Kasi kahit brand out, automatic nagagana yung kanyang power. Para siyang naka-UPS. Diba ang galing? Yun nga lang, hindi ko pinili yung may battery. Actually, kung bibili kayo nito, meron silang variant. Yung isa walang battery, yung isa naman meron. Kaya kung bibili kayo kung gusto niya may battery, okay lang. Yun nga lang, siyempre magkaiba yung price nila. Ngayon naman, itatry ko na ulit itong ating wifi na to para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kanyang bilis dito sa amin. Ngayon, hindi ko gagamitin yung kanyang charger and never ko pa naman siya ginamit talaga, honestly, kasi ginagamit ko talaga itong mga power bank. Sa paggamit nga pala nito, meron tayong dalawang magagamit para sa power bank, yung kanyang 5 volts to 12 volts DC boost cable. Ito nga pala, madalang ko siyang gamitin. Pero ginagamit ko lang siya kapag yung mga power bank ay hindi compatible sa mga fast charging. Kapag hindi kasi compatible yung power bank niya sa fast charging, like wala siyang QC or walang PD feature, mas magandang gamitin ito kasi ito ay pang universal. Talagang kaya niya i-boost yung voltage from 5 volts to 12 volts para magamit natin sa Wi-Fi. Pero kung yung Wi-Fi niya naman is merong feature na PD, QC o yung mga fast charging feature, mas magandang gamitin yung ating mga decoy katulad nito kasi mas matipid siya sa power. Pero this time, gamitin natin itong ating 5 volts to 12 volts boost cable na to. Kasi madalang ko na rin siya nagagamit. Ayan, umilaw na. Tapos, nalabas naman dito sa kanyang dulo is 12 volts. Okay. Mayroon siyang power button. Okay, power button.
Ang ayaw ko nga lang pala dito sa wifi na to, ang bagal niya mag-boot up. Ayan o, ang tagal niya talaga. Tapos kapag tapos na, ang bagal din mag-connect sa cellphone. Yun nga lang kapag iPhone yung gamit, mas mabilis. Pero pag Android, ang bagal. Ayan, meron siyang power indicator, tapos yung network nakapula. And then wala pang signal. Matagal. Ito nga pala nakalagay dito sa kanyang box, cut for CPE up to 150 Mbps download, customize your connection with band selection. Ito nga pala yung maganda dito, sobrang dami niyang band selection, pwede ka mamili. Kapag mahina yung mga frequency band 28, which is usually talagang yun yung nasa mga signal, pwede ka pumili ng iba. Katulad nangyari dito sa amin, talagang hinanapan ko siya ng mas malakas na band at successful naman. Tapos compatible with Smart, Globe D2, Gomo, TNT, TM Network kasi nga naman siya is naka-open line. Wi-Fi sharing up to 16 users. Default wave antennas for strong connection. Best use with our external Skywave antenna, which is yun yung ginagamit ko ngayon. Then optional with battery pack for continuous use during brownout. Patapos na ba? Ayun, wala siyang signal. Ayan, as you can see, wala siyang signal kasi ito is nakaset sa frequency band 41. So magkakasignal lang siya kung tatagtagin ko tong antenna, tapos ipapalit ko yung external antenna nasa labas. At ngayon, para mas mapabilis natin yung kanyang internet connection, ay mamili tayo ng frequency band. Ito kasi is nakalock yung kanyang frequency band. Inayos ko na kasi siya. So para tayo makapamili, punta lang tayo sa ating cellphone. I-connect natin siya sa ating Wi-Fi. And then yung kanya namang Wi-Fi password ay nandito sa kanyang likuran. As we can see dito sa akin, nakalagay is 12345678990. Tapos connect natin. And then kapag connected na naman tayo, punta tayo sa ating browser. Punta tayo sa 192.168.0.1. Tapos, makikita natin yung kanyang homepage. Dito natin mamomonitor yung lahat-lahat about dito sa ating wifi na to, yung kanyang status. Tapos, dito sa password, ilagay natin ay admin. Tapos ngayon, nandito na tayo sa kanyang homepage. Dito makikita natin kung meron siyang signal o wala. As we can see, wala talaga siyang signal kahit isa. Punta tayo sa advanced, sa taas. Tapos, dito punta tayo sa ating band selection. Ayan, as we can see, sobrang dami niyang band, frequency band. Talagang mamimili ka na lang dyan. So, ang gawin mo lang, kung baguhan ka pa lang, ang gawin mo, pumili ka ng mga band dyan. Halimbawa, punta ka sa LTE band. Tapos, click mo yung apply. Kasi dito, meron ako ditong kalistahan. Ayan, o. Dito sa mga nakalagay na to, nilista ko na lahat yung mga frequency band na malakas dito sa Gomo SIM card. Kasi, natry ko na talaga siya. At ang ginawa ko talaga, inisa-isa ko yung bawat frequency band kung alin yung mas malakas at mas mabilis sa internet. So, ngayon, ilalagay ko siya sa frequency band 8. Ayan, tapos, click ko lang yung apply. Tapos, yes. So, ganun lang yung ginagawa ko guys para makita ko yung kung alin yung mas mabilis at mas malakas na internet dito. Ginagawa ko lang talaga, iniisa-isa ko yung kanyang frequency band tapos ni-speed test ko siya. Kung alin yung mas mabilis, doon ko siya sineset, doon ko siya nilalak. Yun, gumana na rin. Kanina nakapula siya, ibig sabihin wala pa siyang internet. Ngayon naman, meron na siyang dalawang guhit, which means okay na, mayroon siyang internet. And then, punta naman tayo ngayon sa ating browser ulit, tapos mag-run tayo ng speed test. So, yan, 1 point something mahigit. Lumalakas naman. 2 point. Ang bagal. Yung download niya, 2.67. Tapos yung upload, medyo nawawala. Ganun kasi talaga kapag masama yung panahon kasi ulanin dito sa amin kaya talagang mahina yung signal tsaka internet. And as we can see rin dito, meron siya dito kulang na isang signal. Ang bar kasi ito is 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya kaso, kulang ng isa. So para man ma-full yung kanyang signal, tatagdagin ko yung kanyang antenna tapos ilalagay ko itong ating external antenna. So patayin ko lang dito. Palta natin yan. So eto na ngayon, ikabit ko na yung kanyang external antenna. Ayan, tapos nabuhay ko na rin. At ayan, as we can see, puno na yung kanyang signal. Nasa 5 bar na siya. Mas lumakas na yung signal. So ngayon naman, try natin mag-run ng speed test. Ito nga pala yung signal strength dito sa amin. Negative 81 dBm. So malakas na yan. Kasi kita nyo naman, puno-puno yung kanyang signal. Kapag tumaas pa yan, like 90, negative 91 na negative 100, negative 120. Nako, pabagal na ng pabagal yung kanyang signal. Pahina na ng pahina. Kaya mas maganda is mas mababa. Like negative 80, negative 70, ganon. Pero in my case naman, hindi ko pa siya napapaabot doon. Hanggang negative 80. Yun. Pinakamalakas na yung negative 80. Ito. Kita nyo ba?
Yan yung kanyang speed test. Umabot siya ngayon ng 5. Kanina nasa 2 lang yata yan. Actually, umabot pa siya minsan ng 20 Mbps kapag maganda yung panahon. Ngayon kasi medyo mahangin, babagyo. Kaya pangit yung signal, mahina. So ayun, 0.68 Mbps yung download. Medyo mabagal siya ngayon. At ngayon, bakit ko nga ba nasabi na parang useless din na bumili pa ako nitong Wi-Fi antenna ito ng external yung nilalagay sa taas. And ang reason doon guys is hindi ko na kailangan talaga ng antenna kasi naman yung signal niya ay kaya na rin sagapin itong kanyang external antenna na to. So tingnan natin. Dadalhin ko tong Wi-Fi na to dun sa labas na kung saan malapit yung aming antenna. So ayun guys, as we can see, punong-puno yung kanyang signal. Tapos yung antenna naman ng external antenna, ito nasa labas. At kung tinatanong nyo naman kung bakit yung itong Wi-Fi antenna namin is nasa mababa at hindi siya nakataas, diba kung makita nyo sa mga picture, yung antenna talagang tinataas sa mga bakal o sa kawayan. Basta mas mataas na part para mas makasagaw na mas malakas sa signal. And ang reason doon, itong bahay namin is kami sa bundok. Mataas yung part ng pinagtatayuan ng bahay namin. Which is, kahit hindi ako magamit ng antenna, yung signal niya, straight pa rin dun sa tower. And by the way, nung unang bili ko nitong Wi-Fi antenna na to, talagang tinaas ko siya sa kawayan, dun sa bubong, tapos naglagay din ako ng kawayan na mataas. Yun nga lang, mas wala. Although may signal ka, so mas mabagal. And then, tinry ko naman siyang ibaba, kagaya nung antenna ng aming TV. Yung antenna kasi ng TV namin, mas malakas din yung signal kapag mababa. So, nung tinry ko siyang ibaba, nilagay ko siya dito, tapos minsan nilalagay ko din dun sa may puno doon, bababa ang parte din lang, mas malakas yung signal. Kaya, dito, nilagay ko na lang siya kasi straight din yung signal. Which is saktong-sakto din dito sa Wi-Fi na to. Ayan o. Pag dito siya nakalagay, puno-puno yung signal. Kahit yung sa cellphone, kapag nag-upload ako tapos nagda-download, dito ko siya pinamatong. Mas malakas yung signal. Kaya doon ko guys nasabi na parang useless lang na bumili pa ako na ng external antenna kung dito ko rin lang ilalagay. Samantalang kung dito ko lang ipapatong tong Wi-Fi na to, router, ganon din yung signal, walang pa nagkakaiba. At dahil nga nanghihinayang naman ako doon sa Wi-Fi na 3,000 mahigit na binili ko na pagkamahal-mahal, ayaw ko namang itambak lang, sayang naman. Ang ginawa ko, yung Wi-Fi ko, dito ko nilagay sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto ko. Tapos dito ko kinabit yung antenna. Kaya kahit pa paano nagagamit ko siya. Ito ngayon, yung signal niya, nasa 4 bar na lang. Kulang siya ng 1 bar. Kasi nga, hindi yung external antenna yung ginagamit ko. So ngayon naman, pupunta naman ako dun sa baba, which is mas mababang parte, mahina yung signal dun. Minsan nga wala ng signal. Try natin dun mag-speed test kung may signal pa rin tong Wi-Fi na to. So dito kasi mas mababang parte to. Minsan talaga halos wala ng signal din eh. So ayan, eto na, patong natin sa lupa. So dito sa cellphone ang signal ko, yan, ang sobrang hina ng signal. So dito naman tayo sa ating Wi-Fi. Walang signal oh. Walang signal yung Wi-Fi, so try natin mag-speed test. Run tayo ng speed test. Ayan oh. Medyo matagal lang kanina. Pero meron pa din oh. Diba? Kahit pa paano may signal pa rin kahit dito na sa gubat na to. .40 Mbps yung kanyang download. Tapos 0.20 Mbps naman yung upload. So ngayon, dito naman ako pupunta sa bundok kasi dito talaga ako pupunta dati kapag nag-upload. Dito kasi mas malakas yung signal. Tawid ako sa lambre. Ayan. So dito makikita natin yung bayan. Dun sa part na yon. So bali, nandito na ako ngayon sa aking spot. Ayan. Ito yung cellphone tsaka wifi. Yung bayan sa amin. So nandyan yung mga tower ng ng dito, ng Smart, tsaka ng Globe. Medyo malayo talaga. Kaya dito ako pupunta kasi mas mataas na part to, mas malakas yung signal. So ngayon naman, itong signal ng Wi-Fi natin, kita nyo naman na yan oh. Punong-puno. Medyo madilim lang pero punong-puno yan oh. Try naman natin dito sa speed test. Yan. Ayun oh, nasa 6, 7, 8, 10. So yan, 'di ba, mas mabilis naman kumpara sa dati. Sa ngayon medyo mabagal pa yung 11.2 na yan. Dati kasi mas mabilis pa dito kapag hindi ganito ang panahon. Ayan, makulimlim. Ayan. Okay, try tayo mag-speed test. Ayan yung signal ngayon. Di ba ang lakas? Ngayon kasi medyo maganda na yung panahon.
goods na goods yun pang upload tsaka pang download. 14, 15, minsan umabot pa yun ng 20 kapag talagang kabilisan. Pero kapag usual naman yan, 15. Kapag umuulan naman, kapag bumabagyo-bagyo na, minsan less than 5 Mbps na lang. So yan, di ba? Pwede na yan. Tsaka yung latency talagang maganda pang ML. And also sa mga nagbabalak bumili ng wifi na talagang nagsasuffer din sa mahinang signal, ang marerecommend ko syempre ay bumili muna kayo ng wifi katulad nito. And ito rin yung marerecommend ko kasi sa lahat ng wifi na nagamit ko, ito pa lang yung mas maayos yung kanyang signal talaga. Tapos, itry nyo munang gamitin sa Smart Talk Contact Sun sa lahat ng SIM card kasi open line naman siya, wala naman siyang problema sa SIM lock. Tapos, ipagpalipat-lipatan nyo lang yung kanyang frequency band hanggang sa mahanap nyo yung mas malakas at mas mabilis na internet connection dyan sa area nyo. And then, kapag na-realize nyo talagang wala pa din at talagang napansin nyo na ang signal ay mas mataas or mas malayo, saka pa kayo bibili ng Wi-Fi antenna. And then, yung Wi-Fi antenna nga pala na ginagamit ko, ito yung nasa labas. Ang frequency band na pwede sa kanya ay frequency band 1, 2, 3, 4, 41 at 42. Yun nga lang, nung tinry ko dito, gumana naman sa kanyang frequency band 8 at mas malakas pa. Yun kasi nakalagay sa kanyang description, frequency band 1, 3, 40, 41, 42. Pero yung tinry ko dito, gumana naman sa frequency band 8. At ito nga pala yung mga speed test na nakuha ko noong nakaraan kapag maganda yung panahon. Ngayon kasi talagang mahina kasi maulan. Kapag nagda-download ako, ginagamit ko yung D2 SIM kasi mas mabilis siya sa download. Bagsak naman siya sa upload. Tapos kapag nag-upload naman ako ng mga videos dito sa YouTube, ginagamit ko naman SIM card is yung GOMO SIM kasi mas maganda siyang pang-upload, mas mabilis. And then sa pang-gaming naman like ML, mas ginagamit ko yung GOMO SIM card kasi mas stable siya. Tapos yung load niya kasi kahit hindi mo siya gamitin, hindi siya na-expire. And then yung link nga pala nitong ating Wi-Fi, tapos itong ating cable na to, and then yung Wi-Fi external antenna, ay ilalagay ko lahat sa description box below tsaka sa ating comment section. Tapos i-check nyo na lang kung gusto nyo rin bumili.